Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mga panig ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So nandito tayo ngayon sa General Trias, Cavite. Ayan, so may gagawin tayo dito. Isa sa nirekomenda tayo dito ng ating solid supporter, solid follower, solid viewers na nasa ibang bansa. Ayan, so shout out sa iyo, boss. At ayaw niya magpabanggit ng pangalan, at yan po yung nagbibigay sa akin ng gasolina sa tuwing bumibiyahe ako. Ayan, so abangan po ninyo. At nandito tayo para gagawin yung Toyota Altis ng kanyang kapatid. Ayan, so right, so abangan ninyo. At para malaman ninyo kung anong mga gagawin natin, tara and let's go. Alright mga kalyabe, so ito na nga, ayan na yung ating gagawin, Toyota Altis. Ayan, so shout out po sa ating organic subscriber dyan sa ibang bansa. Ayan, so pinatawag pa talaga tayo para gawin natin tong kanyang Toyota Altis na ito. At ayan, so nire-ready na po namin yung aming mga gamit dyan. Ayan, so alam nyo na, at nag-voice over muna tayo dahil medyo mahina yung audio ng ating bagong camera na ginagamit ngayon. So ayan, nire-ready na ni Daddy Oms yung kanyang, ang aming jack na gagamitin. Ayan, so nire-ready na dyan. Tapos ako, luluwagan ko yung mga tornilyo ng mga gulong na yan. So wait nyo lang, at kukunin ko lang dyan mamaya konti yung ating tie wrench para masimulan na natin yung paggawa. Ayan, medyo tanghali na kami nakarating dyan dahil galing pa kami ng Las Piñas at dumiritso na po kami dito sa may General Trias, Cavite para ito naman ang ating gagawin. Ayan, so tuloy-tuloy lang po yan at habang inaantay natin yung mga gamit na binababa ni Roger, yung ating partner. Right, so wait lang po ha, at medyo inaantay lang natin yung kanyang piyesa. So yan na, so yan na, magluluwag na po ako ng tayang gulong dyan. Ayan, so sobra palang dungis ng aking damit dyan dahil naglupasay pa ako kanina sa ilalim ng sasakyan doon sa may Las Piñas. Yan, so binabakas at niluluwagan ko yung mga gulong yan. So yan lang muna ang first step natin na gagawin, luwagan muna bago tayo mag jack or iaangat yung sasakyan. Ayan, ano pa kayang sinisilip-silip na yan ng kalbo na yan, walang hiya na yan. Ang silaw-silaw na nga ng buhon-buhunan. Ayan, may plaza na yung mga kuto. Alright, landingan. Ayan mga kalyabe, so walang hiya talaga to si Maki, pasilip-silip pa. Ayan na, so ginadjack na ni Roger yung sasakyan at kinukuha ko dyan yung ating jack stand. So lagi po nating tandaan mga kalyabe, kapag nag-angat tayo ng sasakyan at nagtanggal tayo ng gulong, dapat lagi po tayong may jack stand para safe po tayo. Kumbaga safety first ang ating gagamitin, ang papairalin para iwas disgrasya tayo, para hindi bumagsak ang sasakyan. Kasi kung minsan mga kalyabe, hindi natin maiiwasan na yung crocodile jack natin ay nadudulas, or kung minsan ay bigla na lang bumababa. Ayan, bumababa. Ayan, so dandahan ko na yan pinipihit at binababa. Ayan, so nakabit na yung jack stand natin dyan. So sunod, iiwanan ko na yan si Roger do sa kabila at ako dito magbabaklas na ako. Magsisimula na tayo magbaklas dito sa kabila. Ayan, so next step natin dyan ay magbaklas na ako dyan ng gulong. So safe na po yan, hindi na po ako madadaghanan. Kahit maghiga-higa pa ako sa ilalim niyan, napaka-safe na po niyan. Ayan mga kalyabe, so binabaklas ko lang yung gulong. Kasi ito mga kalyabe, ang problema nito ay sobrang ingay na parang akala mo ay yung kumbaga yung may pag dumadaan ka sa mga lubak-lubak, maririnig mo yung nagtitinda ng binatog. Ayan. Ayan po yung problema ng Altis na yan, yung kanyang pangilalim. Kaya nasilip na natin kasi nung nakaraan yan at nakita natin na yung kanyang shock ay may tagas na. So at yung mga ball joint, tie rod end, ayan, pinalitan na natin. So yung kanyang suspension arm kasi ay maganda pa at walang tama. So hindi na natin pinapalitan para hindi naman masaktan ng husto yung ating customer.
At talagang pwedeng-pwede pa talaga yung kanyang suspension arm. Ayan, so silip-silip pa si Kalbo, nangiya. Ayan, so may binubulong si Roger dyan. Ano binubulong mo, Jer? Alright. So medyo hindi nyo kasi maririnig yung audio dito sa ating camera. Ang gamit ko kasi ay yung bagong camera na may nagbigay kasi sa akin ng OSIC na camera. So yun ang ating gamit dito ngayon. At ito nga, sinubok natin na huwag gumamit ng mic. Pero although na may mic siyang kasama, hindi ko talaga ginamit. Sinubukan ko talaga kasi kung maganda ba yung kalalabasan ng kanyang audio. Ayan. So ayan, may kinuha pa akong tools doon sa aking sasakyan kay Albo. At si Roger, ayan, nagbabaklas na rin dyan sa kabila. So maya-maya kunti lang may mababaklas na natin yung shock. Ayan, so madali lang po ang gagawin natin dyan mga kalyabi. Basta't kumpleto po kayo sa gamit, eh hindi naman po kayo mahihirapan sa pagbaklas. Katulad yan, right. Tingnan nyo short ko. Yan talaga, basta mga pobre. Tingnan nyo, di ba? Mayaman na yan. Tingnan nyo ang kamay. Mayaman na yan, malawak ang lupain. Ha? Ayan, so tingnan nyo ang ulo ko, hindi na makita. Pasok na pasok dyan eh. Kasi mga kalyabe, chine-check ko kung ano pa dapat tingnan kung ano pa yung ibang magiging dahilan at kung bakit masyadong maingay. So although na-check na natin, dino-double check ko pa rin yan para sigurado na kapag nakabit na natin yung mga bagong pyesa ay suwabe na naman yung kanyang takbuhan. Right, so yan. Ayan, kinuha na ni Roger yung yung tie rings para matanggal niya rin yung kabilang gulong. Ayan. So hindi na kasi kami gumamit diyan ng impact kasi medyo may tulog pa sa kabilang bahay at sa subdivision kasi yan. So gumamit lang ako diyan ng impact tools nung gagamit lang ako ng impact tools dito mamaya kapag i-press ko na yung coil spring ng shock. So yan, tingnan nyo, tinatanggal ko na yan isa. Ayan, unti-unti lang. Medyo hindi natin napakita sa inyo kasi nakalimutan ko rin na ilagay dito sa aking dibdib yung camera. So may lagayan tayo ng camera, kompleto kasi ito yung accessories ng ating camera na ginagamit, pero hindi ko na ilagay kanina na nakalimutan ko. Nasanay na kasi ako mga kalyabi sa paggamit ng cellphone, kaya gano'n na lang yung nangyari. So hindi ko inasahan, kaya pasensya na po muna. Sa susunod babawi po tayo at gagamitin na po natin yung ating microphone. So may microphone po kasi ating camera na gamit. So susunod gagamit na po tayo ng ating microphone. Ayan, so binabaklas na natin dyan yung caliper. Ayan, brake caliper binabaklas ko na para safe. Tapos yung kanyang speed sensor, yung speed sensor ng ABS. Ayan, kasi mga kalyabe, yan po dapat nating ingatan kapag nagbabaklas tayo ng shock at saka ng mga preno sa harap or yung mga pang-ilalim natin, dapat isi-safety natin yun. Excuse me. Kasi mga kalyabe, kapag hindi natin na-safety yan, may tendency na masira yung kanyang speed sensor or mabasag. So kapag naka-safe na siya, tsaka na tayo gagalaw ulit. Katulad niyang ginagawa ko. Ayan, so medyo malayo-layo lang ang camera natin dyan eh, kasi nakalimutan ko. Ayan. Ayan, so may hinahanap lang si Roger dyan na gamit. Ayan yung katiwala at kumpare ni boss yung nagpagawa po sa atin yan, at yung ating sponsor sa tuwing biyahe natin sa gasolina. Siya po yung nagbibigay ng panggastos natin, yung pangkain natin. Siya po yung nagbibigay. Super bait po yan.
Kaya diyan ay talagang pina-priority ko yung kanilang sasakyan kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, sulit po yan na viewers natin. So kailangan kasi may pamangkin niya yung gumagamit ng sasakyan na yan, mga kalyabe, at mahirap magpakakumpiyansa kapag ganyan na may tumutunog. So siyempre mag-aalangan yung magmamaneho kapag ganyan na may tumutunog. So kailangan ng ayusin at delikado talaga, mga kalyabe. So note po ha, ilang beses na po kasi akong nakakita ng sasakyan na nabunutan ng ball joint. So nahugot yung ball joint at hindi na nila mapatakbo ang sasakyan. So kapag yan ang hindi natin pinalitan din dyan, ganun din ang mangyayari. So wag na natin antayin na kapag nakita na natin na may alog na or masyado ng maingay ang ating mga ball joint, ay palitan na po natin para sa road safety din po. Katulad nga din sa ginawa ko sa aking kay Albo, pinalitan ko na rin ng pang ilalim kasi masyadong maingay na yung ilalim. So nakita ko na yung kanyang ball joint ay may tama na rin, kaya pinalitan ko na. So hindi ko na inantay pa na masira. Although na alam naman natin, mekaniko ako, at pero hindi ko na inaantay pa na masiraan ako sa daan. At kasi pag once na nasiraan ka sa daan, paano kung ang daan ay one way lang? So makakaabala na po tayo, makaka-obstruct na po tayo sa kalsada. Ayan, so ayan, tinatanggal ko dyan yung kanyang stabilizer link at gamit ko yung 17 na lyabe at saka Allen wrench para mahugot yung kanyang nut. Ayan. So tingnan nyo, mga kalyabe. Yan lang po yung mga napakadali lang naman gawin yan, mga kalyabe. Simpleng ano lang to, simpleng bagay lang ito, pero malaking tulong ito sa mga gustong mag DIY. Pero pasensya na, tulad na sinasabi ko, pasensya na, sinubok ko pa lang tong camera na to. So soon, sa susunod nating video ay makikitang-kita nyo na talaga yung mga gagawin natin, dahil sa katawan ko na mismo ididikit yung ating camera at hindi na sa tripod. Yan kasi naka-tripod kasi yan eh, kaya medyo malayo. So iniwasan ko kasi kanina na matamaan ng mga tools yung aking camera na gamit-gamit. Ayan, so may kinuha na naman akong mga lyabe doon. Ayan, medyo malayo-layo kasi ang sasakyan ko andun sa may puno ng mangga na yan. Diyan ko nailagay yung parking ng aking sasakyan para hindi masyadong mainit. At yan na, so binabaklas ko na yan at tuloy-tuloy lang po yan. Ayan, right. So ayan ang mga kalyabe. Ayan, so yan, papakita ko dito sa inyo yung ating mga papapalitan. Ayan, yung kanyang shock ngayon. Ayan, yung binabaklas natin, pinapakita ko na dyan sa inyo kasi para at least alam niyo na kung paano yung pagbaklas. Right, ayan. So nabaklas na po natin yung caliper dyan.
Ayan. Ayan. So, binabaklas ko muna yan. Ayan. Medyo maingay lang ang aking anak. So, ayan mga kalyabe. Gumamit ako dyan ng 22 na, dalawang 22 na lyabe. Ayan, tinatanggal ko yung tornilyo sa shock. Ayan. So, sa shock absorber po yan. Dalawa yan. Tinatanggal ko muna yung tornilyo niya. So, hindi na kasi kung gumamit. Kung tutusin mga kalyabe, pwede akong gumamit dyan ng power tools. Ayan. Pero hindi ko ginamit kasi masyadong maingay. Makaabala po ako sa mga kapitbahay ng may-ari ng sasakyan. So, para tahimik lang yung gawa natin ay ayan lang ginamit natin. Ayan, 22 na lyabe. Dalawa po yan. Kabilaan, kontrahan kasi yan mga kalyabe. Ayan. Medyo maganit kasi yan kaya ganyan ang hawak natin ng lyabe mga kalyabe. Medyo may persa kasi yan ang gamit natin. At least yan pag nabaklas na yan, may tatanggalin pa tayong tornilyo sa taas, yung 312. So, papakita ko rin siguro sa inyo. Ewan ko lang kung makita natin dito. Sana nga nakuha ng ating camera.
So ayan na mga kalyabe at tinatanggal ko ng 12. So pasensya na po kayo, hindi ko talaga napakita sa inyo pala yung pagbaklas ng tornilyo sa taas. Ayan. So tatlo lang naman yan at ayan. Ganyan lang po pagbaklas niyan. Sa hawakan mo dito sa baba, hawakan natin yan dyan sa baba yung ating shock para hindi bumagsak, so hindi malaglag at hindi na yan, ganyan hawakan lang ng ganyan para hindi na po tayo daganan o malaglagan yan. So pag tumama sa paa natin yan, napakasakit niyan, mabigat kasi yan mga kalyabe. Right. So ayan na, at natanggal na natin yung ating shock absorber. Ayan, so kung napansin nyo may tinuturo ako dyan, yan yung leakage na yan. Yan po yung dahilan kung bakit pinapalitan na natin yung kanyang shock absorber. Nagkaroon na po kasi ng leak. Ayan, right. So ayan naman dito naman mga kalyabe, ayan gumamit na ako. Ayan yung ating coil spring compressor. Ayan, so compressor yan, yun na magkukompress ng ating coil spring para matanggal natin yung shock. Kasi mga kalyabe, kapag tinanggal po natin bigla ang tornilyo niyan at hindi natin yung gumamit ng ganyan, ay maaring matalsikan po tayo ng ating shock. Ayan, pwedeng tumalsik yung cap ng ating shock na yan, yan, yung shock mounting na yan, pwedeng tumalsik sa atin yan at madidisgrasya tayo kapag tawag nito, hindi tayo gumamit ng yung ating tools na ginagamit na pang-compress ng ating coil spring. Ayan, so ganyan lang po mga kalyabe, higitan lang po yan para makompress niya yung ating coil spring at lumuwag na siya at hindi na persado yung ating, pag napansin natin na umangat-angat na siya ng konti yung ating shock mounting, ay pwede na po natin maluwagan yung pinakanat ng ating shock para mahugot na natin yung ating coil spring. Ayan, so dyan ako gagamit na dyan ako ng special ng ating power tools. So medyo masikip kasi, nag-adjust pa ako ng aking paglalagyan. So ayan, so ipipress ko na yan, kukunin ko lang yung aking impact tools. Ayan naman yung dala-dala ni Roger ay yung ball joint at saka tie rod end. Ayan, so yan na. So mabilis lang ang paggawa natin dyan, pag compress natin dyan kasi gamit na tayo ng impact tools. Ayan, so electric impact tools. So chinek ko muna kung maluwag na yan. Maluwag na yan, saka ko yan babaklasin yung kanyang nut sa taas. Right. So dito mga kalyabe, hindi ko na mapapakita sa inyo pala yung pagkabit natin yan sa kabilang shock. Kasi
Nakaligtaan ko, akala ko naka-record na yung aking camera. So, ayan, abangan nyo na lang dyan. Ayan. So, naiwanan ko, ayan, kung napansin nyo, umalis ako dyan. Tapos bigla po tayo maputol dyan. Kaya pasensya na po muna sa inyo, hindi natin pala naka-record. Ayan. So dito, ayan, nakikita nyo, napansin nyo, nakabit ko na yung pinaka shock ng ating ginagawa. Ayan, so yun yung pinagpalitan ng pinaglumaan. So nakabit na po natin yan. At para ayan. So nakabit na natin lahat. So pasensya na po mga kalyabi. Akala ko kasi tuloy-tuloy ang record ng ating camera. So yun pala ay na off ko kanina ang camera, so hindi pala naka-record. Pasensya na talaga at hindi ko napakita sa inyo yung pagkabit ng coil spring. Ayan. Ayan na. Right. So siguro ang sa bandang dulo nito, pagtiyagaan nyo na lang sa bandang dulo nito. Hindi ko na siguro i-voice over kasi pagod ako, sobra pagod ako. Kaya hinabol ko lang to para may upload natin to ngayon. Alright, so abangan nyo at magti-test drive din po tayo dyan pagkatapos namin gawin yan.
Alright, so ayan mga kalyabe. So tapos na yung pagpalit natin ng ang ilalim nito. So titest drive muna namin to bago natin iwanan. Alright, so kukunin ko lang yung aking lisensya. Di bali na maiwanan ng asawa, wag lang ang lisensya. Mahirap maiwanan ng lisensya. Ayan, so titest drive natin to ngayon. Kukunin ko lang yung aking bag. Ayan, at dala-dala natin si Albo. Si Albo. Right.